Bigan, update tayo sa ating mga itlog. Kasi yung itlog mga kaibigan ay naikanding ko ito. Ang natira po ay kaya ito nakuha ko hygrometer. Mas maganda ito kasi manual. Kung kuha niya yung moisture yung incubator po sa loob. Kaya ito po ito yung mga fertile na lahat to. May laman na ito. Siguro mapisa ito sa March 1 or first week sa March po. At may kasunod din tayo mga medyo ano din mga kaibigan, medyo marami-rami yung kasunod. Mga siguro 50, 40 plus or baka abot ng 50 yun mga kaibigan. Baka doon sa baka may pusong din doon mga kaibigan na straight po. Binibigay natin painom para sa ating nainain po. Itong EG 1000 mga kaibigan kasi kailangan din nila nito para successive ng itlog. Pero itong humintong itlog, itong puso at saka golden boy, pero para mga itlog na ulit to. Ito rin ginagamit ko para sa ating mga nagkasta po, itong mga broodcock at saka yung mga may natira kasi akong pusong to grade dyan mga kaibigan, at saka pusong to 5K. Pakita ko sa inyo kasi may nagtanong kung ano yung forma ng pusong to 5K. Kita ko yan mamaya mga kaibigan. Ganda na ng gold po. Ito po nagkasta ng gold gray. Kasi magandang manok, saka kung pumalo itong kaibigan, super po. Kung gold na pusong na budgak natin kasi nagtanong kasi mga kaibigan kung ano ba lang forma. Kasi yung iba hindi nakakita sa video Ito po. Baka marami kasing nagbigay ng maraming naghanap ng itong pusong po. Yan ang pormahan ng pusong to 5K mga kaibigan. Kasi may nagtanong sa akin kung ano yung pormahan ng pusong to 5K. Yan po. Kasi ito ay siya po ang natira ng dati kong binibreed na pusong to 5K. Yan po ang porma ng pusong to 5K mga kaibigan. Pusong to gray kasi may tinira akong tatlo po panggamit mga kaibigan, itong pusong to gray. Kasi itong pusong na gray ko, pusong to gray ko ay ito po ay mga magagaling po. Ito po. Itong pusong to gray kasi panggamit mga kaibigan, magaling sila, lalo na yung gold to gray, napakagaling umaway po. Kaya itong tatlong pusong to gray ay itinira ko po kasi panggamit lang natin mga kaibigan, medyo pang kasiyahan lang. Ito po ang porma ng pusong to gray. Mas maganda yung porma ng yung gold to gray. Ang gaganda ng pormahan, tapos napakamura, 3.5 po. Parang lang. Talagang ganyan lang po. Sa ating lahat mga kaibigan, bago tayo mag-umpisa sa ating usapang magmanok, shout out muna tayo kay Charlito Galarita, Nabal Biliran, Anthony Espinilla, Romblon, Jerry Planas, Edinburgh, Scotland, Aloysio Salcular, at saka itong kaibigan ko na si Manok Nicolas. Manok Nicolas, Boss Manok Nicolas, saan ka na ba, my friend? Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay itong tungkol sa, kasi ang hatch na manok mga kaibigan ay hatch na saltada o salto sa laban. Meron ba? Kasi nung una pa mga kaibigan, itong tinatawag, kasi marami kasing
kung tawag dyan mga kaibigan, kung sa prutas pa variety, marami kasing klase itong hats po. Parang mas marami pa siya sa sweeter mga kaibigan kung tutuusin natin kasi napakaraming hats po. Tulad ng mga McLean hats, yung iba hindi ko lang alam, Democrat hats, yung mga Gilmore, yung ano pa yung iba mga kaibigan, basta marami po. Hindi ko na maanuhan yung iba, pero napakarami pong hats mga kaibigan. At, pero itong hats mga kaibigan, kadalasan talaga o sa kanilang estilo sa laban, ang pinakasikat na hats naman ay yung McLean po. Kuwira na lang sa bago ngayon, yung Gilmore, napakasikat din. Pero McLean talaga mga kaibigan. Sa tingin ko sa lahat ng hatches siguro ay yung McLean ang ano. Pero hindi ko lang talaga alam mga kaibigan kung hindi naman ako nag-research. Hindi ko lang alam kung ang hatches po ay ang unang na ano itong McLean, kasi dati pa itong kaibigan noong unang panahon pa McLean talaga ang ano sa mga tao po. At saka itong ano yung ano po yung kay kalimutan ko yung isa, yung nandun kay Jack Gagalak po na bloodline, parang medyo maputla siya. Kay ano po, nakalimutan ko mga kaibigan, yung hatches ni Jack po na dati pa rin yun mga kaibigan. At saka kasi nangibabaw po itong itong Tid McLean sa lahat ng yan din ang galing yung ano mga kaibigan, yung Yellow Ligid hats po. Kaya tinatawag nila si Joey na Yellow Ligid McLean. Kaya itong hatches mga kaibigan, sa nakita po itong itong McLean po, sa nakita po talagang sa ano lang po sila sa lupa, pero lalo na pag magulang sa mga kaibigan, magaling din sila sa baba po. Pero pag makondisyon naman itong manok mga kaibigan, ang McLean naman magsalta naman pero hindi masyado yung mataas talaga po, parang sa baba talaga ang laro nila mga kaibigan. Mayroon namang saltada itong Gilmore. Medyo salta din itong Gilmore mga kaibigan, lalo na pag macro sila sa sweater. Ang Gilmore magaling pero ang dami rin pumapalo mga kaibigan. Kaya itong mga hats mga kaibigan, pero kung papiliin ako sa itong McLean hats at saka itong Yellow Ligid hats, mas prepare ako dito sa Yellow Ligid mga kaibigan. Pero kasi may mga kunting salta na, may ilag pa minsan. Pero kung sa McLean kasi parang naanuhan ako sa McLean mga kaibigan, parang sa baba lang talaga, hindi may ilag, sugod na sugod po. Kasi may McLean ako dati mga kaibigan, pero alam mo na, sa probinsya, hindi naman natin yun sabi ng nakonan ko ay pure daw. Ganun talaga yun sa probinsya mga kaibigan. Sa mga sinasabi ko dati na sa probinsya kasi lalo na pag malaking pangalan, yun ang banggitin. Ito ay kay Mayor itong sa round ito, galing ito kay Lance Latorre, pero apo na sa tuhod siguro yun kaibigan, kahit kulay gray, isabihin pa rin sweater. Kaya nakatuwa sa probinsya, pero mayroon namang marurunong mga kaibigan na kumukuha sa Luzon or Bacolod. Pero yung mga iba na nasa paligid, ito lang walang alam po. Yung alam lang, sabong lang, na hindi alam yung mga bloodline talaga kung ano yun. Kaya itong mga hats mga kaibigan, ito kasi ang mga pang-partner dati sa mga limon. Yung limon, i-cross nila sa hats. Yung mga claret, i-cross sa hats. McLean talaga ginagamit mga kaibigan. Yun ang pinakasikat dati pa kahit sa mga 60s mga kaibigan. Meron namang mga hatches na talagang matunog, pero ito talagang McLean ang may McLean si Sir B-Boy. Tsaka may mga ito sa Pilipinas talaga ang pinakasikat na McLean ito kay Lacson po. Yun talaga ang mga tintig na yun din ang galing yung mga kaibigan, yung high action McLean. Kaya itong mga manok na McLean naman, swak ito sa mga sweater din mga kaibigan. Maganda din ito sa mga sweater. May nakita ako dyan mga kaibigan. Nakapunta ko ng Cebu, kaibigan ko rin doon. Maganda po yung McLean. Parang may McLean na palo mga kaibigan ba, na medyo may mga ilag na saltada rin. Depende kasi yun, kasi mga magkakapatid basta cruises mga kaibigan, hindi mo talaga masabi na pare-pareha ang away nila kasi cruises Pero
ang mga ang mga tibay at saka lakas ng palo ay nandun na. Kasi ang hats naman talaga ay kilala yan sa malalakas pumalo. At saka itong sweater naman, makilala sa being shuffler at saka maraming palo. Kung i-combine sila mga kaibigan ay talaga maganda talaga. Kasi ang sabi naman ni Sir Bibo, yung Maclean daw ay nagswak sa sa sweater din. Tayo naman mga kaibigan, pag mag-breed tayo, ang pinaka-importante lang talaga yung pormahan po. Kasi napaka-importante yung pormahan kasi magmana yun sa mga anak ko mga kaibigan. At saka kadalasan naman makita ko karamihang mga manok na maganda ang porma po, may mga palo talaga. Hindi ko lang alam kung sa iba baka may mga magandang porma tapos walang palo, pero bihira lang yung mga kaibigan kasi pag kung magpili ako ng manok, talaga makita ko. Tayo naman mga kaibigan, makita na natin yan, lalo na pag backyard tayo, nandun na yung mga 45, alam na natin yung mga kaibigan, bunto katawan, isang tingin mo lang ay talagang magandahan ka. Yung magandang napili mo, isabong mo kaibigan, di ba, makikita ka talaga ng mga palo na yung talagang palo na may galit mga kaibigan. Ayun, ilang bisis ko nang na-try yan mga kaibigan kasi dati doon sa doon sa Misamis Occidental may kaibigan akong breeder mga kaibigan na taga Bacolod po. Plito ang apelido, di ko lang alam kung nandyan pa ang mga manok nga kaya galing kay Nini Abilio, yung mga punkan dati mga kaibigan. Bumili ako doon. Medyo dati kasi gusto natin na malaking manok, mataas na manok. Kung nag-iba na ngayon na tayo mga kaibigan, pero dati pa gusto ko rin talaga na yung eksakto lang sa taas. Pwede naman yung mga kaibigan, yung matatangkad, mataas na manok, pero mapurma siya. Yung bang hindi siya, kung sa Bisaya pa mga kaibigan, tampigaw. Kung sa English din mga kaibigan ay langki po, lanki. Yung parang masyadong mataas, okay lang yun, basta purmado siya. Makita mo, nag-cord siya or limber, purmado ba siya mga kaibigan? Hindi ba yung balik ko, yung purmado siya. Kasi naman itong manok, pagdating na medyo may edad na, talagang lumalabas yung mga palo at saka purmahan nila po. Kasi gumaganda sila dahil sa kanilang mga balahibo na medyo nag-matured na, maganda na tingnan po. Lalo na pag marunong ka magdala, walang hawak-hawak mga kaibigan, di mo hinawakan yung manok mo, ay talagang lalong sumisibol yung mga balahibo na nag-ano na po, yung medyo shiny na mga kaibigan, ang ganda tingnan po. Lalo na pag malalaking manok, matatangkad na, para talaga mga warrior mga kaibigan. Tulad nitong 5K. Yung 5K ko dito mga kaibigan, pusong to 5K, yung sa pahulugan. Matataas, mayroon namang regular sa nakita ko sa una kong breed. Pero ngayon sa nakita ko yung nakuha dito, ang ganda po. Talagang pang-special na manok mga kaibigan. At saka itong hats naman mga kaibigan, ay mayroon namang hats kasi sa tingin ko nakuha itong punkan o pagka-pumpkin dito sa hats po. Katulad yung kina kay Carol ni Smith, pinasukan nila ng yellow liquid hats yung pusong nila mga kaibigan. Talagang nagliliwanag dito po. Kaya hindi kasi ang tawag nila sa yellow liquid na mga kaibigan ay yung kalimutan ko yung anong term nila doon, pero yellow liquid hats yung mga kaibigan. Napakaganda sa sweater po. At saka itong yellow liquid hats naman maganda talaga sa sweater yan. Pero itong mga yellow liquid hats mga kaibigan, magsalta na rin yan mga kaibigan. Di katulad ng yung mga Maclean, mayroon naman pero hindi masyado po. Kaya sa ating pinag-usapan na hats na saltada o salto sa laban, mayroon mga kaibigan. Katulad ng mga Gilmore, magsalta yan mga kaibigan, yellow liquid hats. Maliban na lang doon sa iba yung mga nasiunang hats, kasi kilala naman lang sila sa kanilang power po sa palo. Kasi hats Kaya nga ipasok natin sila sa mga medyo di masyado malakas yung palo. Pag mapasukan na silang hats ay talagang lumalabas yung mga palong malalakas po. Ayun lang ang ating natin sa araw na to. Talaga enjoyment lang po mga kaibigan bilang isang magmamanok na itong hats po, hindi lahat na hindi magsalta. Mayroon namang hats na magsalta kasi mag-breed ka mga kaibigan. Sa lahat ng
hindi magsalta. Maclean, sa lahat, sa dami nun. Ay talagang may magsalta siguro dyan mga kaibigan, kahit isa. Hindi ko lang alam. Comment mga kaibigan kung mayroon ba kayong Maclean na nagsalta po. Yun lang po mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.